Hindi ako natatakot sa'yo, bata! Sigaw naman ni Arthur sa mga ito habang palabas. Mabilis niyang kinuha ang phone niya. Nasaan ka na? Bilisan mong pumunta dito sa bahay. Kailangan kita ngayon para paligayahin ako. Utos ni Arthur sa kausap niya sa telepono. Nang makasakay sila Tristan sa kotse ay kaagad niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Okay ka lang ba, Han? Tanong niya sa asawang si Joyce Ann. Hindi ako okay, Han. Bakit ganun? Bakit kailangan na naman maglihim ng mommy sa akin? Bakit niya hinayaan kami magdusa sa kamay ni Arthur? Bakit, Han? Umiiyak na tanong ni Joyce sa kanyang asawa. Ang mom mo makakasagot sa mga tanong na yan, Han. Siguro, may rason siya kung bakit niya itinago sa'yo lahat. Sagot naman ni Tristan sa asawa para hindi ito lalong malungkot. Thank you for saving me, honey. Natakot ako kanina. Akala ko wala na magliligtas sa akin. Paano na lang kung hindi ka dumating? Ano mangyayari sa akin? Umiiyak na tura nito. Next time, sabihin mo naman sa akin kung saan ka pupunta. Lalo na ngayon. Hindi na safe na lumabas kang palagi. Sorry, hindi na mauulit, hon. I love you. I love you too. Nakangiting sabi ni Tristan at binigyan ng isang masuyong halik sa labi si Joyce. Tinugo naman ito ni Joyce ang buong puso. Nagpasya na silang umuwi. Matamlay si Joyce dahil sa nalaman niya. Wala siyang ganang kumain. Nagkulong lamang ito sa kanyang silid at hindi naman ito ginambala ni Tristan. Binigyan niya ng time ang asawa niya. Alam niyang kailangan itong mapag-isa. Alam niya kasi na nagulat ito sa mga nangyari at sa nalaman nito tungkol sa pagkataon niya. Nasasaktan din si Tristan at kung maaari ayaw niya sana na umiiyak ang kanyang asawa. Samantala, habang nasa silid nilang mag-asawa ay paulit-ulit na tinatawagan ni Joyce ang kanyang ina. Ngunit hindi ito matawagan. Nag-aalala siya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari ngayon sa bahay nila. Alam ni Joyce Ann na sasaktan na naman ang kinilala niyang ama ang kanyang mommy. Walang bago doon dahil noon pa man ay abusive na ito sa kanilang dalawa ng mommy niya. Hindi niya maiwasang hindi mag-overthink. Paano kung patayin ito ni Arthur? Binalot ng takot ang puso ni Joyce. Mabilis siyang tumayo para lumabas. Nagulat naman sa Tristan dahil parang nagmamadali ang asawa niya kaya mabilis niya itong nilapitan. Where are you going, hon? Tanong niya dito. Kay mommy, hon. Natatakot ako. Hindi siya sumasagot sa akin. Baka may gawin sa kanya si Arthur. Natatakot ako, hon. Please, puntahan natin siya. Umiiyak na sabi ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Hon, relax. Wala siyang gagawin sa mommy mo. Alam ko na kayang protektahan ng mommy mo ang sarili niya. Pag-aalo ni Tristan sa kanyang asawa. Nakikita niya ang takot sa mga mata nito. Pero paano kung... Shh! Walang mayayari sa kanya. Magtiwala ka lang, hon. Siguro nga hindi mo kilala ang mom mo, pero matalino siya. At palagi niya sinasabi sa akin na alagaan kita at protektahan. Gumagawa siya ng paraan para protektahan ka niya. Sir Arthur, ang kinikilala mong ama ay may malaking kasalanan sa pamilya namin. Parang naiiyak na sabi ni Tristan. Hon, kung hindi ka handa na sabihin sa akin ay okay lang. Huwag mo na sabihin sa akin. Biglang nag-alala si Joyce Ann. Naalala niya kung bakit galit na galit ang mommy ni Tristan sa kanya lalo na sa ama niya. No, hon. You need to know the truth. He's a rapist. Pinagsamantalahan niya ang kakambal ng mommy ko. My aunt died dahil hindi na tumatanggap ang nangyari. Hindi na kulong sa Arthur dahil binayaran niya ang judge. My mom came from a poor family. Kaya hindi nila afford ang magbayad ng abogado. Kaya galit na galit sa mommy nang malaman niya na anak ka ni Arthur. Dahil hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ang mommy ko sa pagkawala ng kakambal niya. Malungkot na kwento ni Tristan sa kanyang asawa. Dapat gumawa tayo ng paraan para pagbayaran niya lahat ng mga kasalanan niya. Lalo na sa tita mo. Namonyo siya. Wala siyang kasing sama. Dapat sa kanyang mamatay na. Galit na sabi ni Joyce Ann. Ngayon ay naiintindihan na niya ang pinanggagalingan ng galit ng mommy ni Tristan. Hintayin na lang natin ang araw na pagbayaran niya lahat. Sa ngayon ay mas mahalaga ang safety mo, hon. Hindi ako papayag na may gawin sila sa'yo. Si Arthur at Joseph, alam ko na galit sila sa akin. Si Joseph ang dahilan ng aksidente ko at inahanap ko pa ang hardinero niyo na inutusan niya. Tiimbagang nasabi ni Tristan.
Pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa nila sa atin. Hindi ko lang alam kung ano gagawin ko dahil wala sa Maomi. Marami akong itatanong sa kanya. Isan doon, kung sino ba ang tunay kong ama. Sino nga ba ang tunay kong daddy? Tanong ni Joyce Ann sa kanyang sarili. Hindi manais na Tristan na makitang nalulungkot ang kanyang asawa ay wala siyang magawa. Alam niya na nahihirapan ito ngayon lalo na sa dami na nangyari noong nakaraan. Han, sasama ka ba sa akin? Papasok na ako sa office. Tanong niya sa asawa niya. Hindi na, Han. Dito na lang ako sa bahay. Sagot naman ni Joyce Ann. Gusto mo bang mamasyal tayo? Tanong niya ulit kay Joyce. Han, I'm fine. No need to worry about me. I'm totally fine. Pumasok ka na sa office. Tatawag ako kapag may kailangan ako sa'yo. Sabi ni Joyce sa kanyang asawa. Are you sure, Han? Opo, magluluto ako ng lunch mamaya. Pupunta ako sa office mo para sabay tayo mag-lunch. Nakangiting tura ni Joyce Ann kay Tristan. Okay, Han. Sarapan mo ha. Dapat kasing sarap mo din. Pabirong sabi ni Tristan sa asawa niya. Opo. Pero Han, paano kung mas masarap pa rin ako? Natatawa niyang tanong sa asawa niya. Shit, parang ayoko nang pumasok sa trabaho, Han. Pumasok ka na. Nabibiro lang po ako, Han. Nakangiti niyang sabi kay Tristan at sinamahan niya pa ito na lumabas sa unit nila. Call me kapag gusto mo ng kausap ha. Paalala na Tristan sa kanya sabay halik sa labi niya. Napangiti naman si Joyce dahil sobrang lambing ng asawa niya sa kanya. Han, okay lang naman ako. Sobra ka naman kung mag-alala sa akin. Natatawa pa siya habang sinasabi niya sa asawa niya iyon. Siyempre, Han, dahil mahal na mahal kita. Ikaw mag-behave doon. Lugod ka sa akin kapag ikaw nagpapasok na naman doon ng babae mo. Lalayasan talaga kita. Pananakot ni Joyce kay Tristan. Pasas pasta po. Alam ko. Kaya lang, need ko pa yatang ipangaladakan na pagmamayari na kita para lang lubayan ka nila. Mas gusto ko yun, Han. Ipangaladakan mo ako. Natatawang sabi ni Tristan kay Joyce Ann. Sige na, umalis ka na. Baka malate ka na yan. Bye na, honey. I love you. Mag-iingat ka. I will, Han. I love you more. Natatawa na lang si Joyce Ann dahil ang kulit na Tristan. Panay bukas-sara ang ginawa sa elevator. Umalis ka na. Masisira mo pa yan. Pagtataboy ni Joyce sa asawa niya pero tawa lang ang naging sagot dito sa kanya. Nakahinga naman ng maluwag si Joyce Ann nang tuluyan na makaalis sa Tristan. Naglakad na siyang pabalik sa unit nila nang biglang humarang sa daraanan niya si Jessica. Hindi niya sana ito papansinin pero tinawag siya nito. Joyce! Yun ang unang beses na malumani itong magsalita. May kailangan ka ba? Kalmado na tanong niya sa babae. Joyce, gusto lang sana kitang makausap. Pinalayas kasi ako dito sa bahay niyo. Wala akong matutuluyan. Wala din akong malalapitan. Pwede ba akong makituloy sa inyo? Tanong ni Cheska kay Joyce na para bang iiyak. Hindi naman makapaniwala si Joyce Ann sa narinig niya mula rito. Paano itong pinalayas? Kung mas anak pa nga ang turo ni Arthur kay Jessica kaysa sa kanya. Jessica, hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi mo pero kailangan ko munang sabihin sa asawa ko tungkol sa bagay na iyan. Pasok ka muna sa loob. Yaya ni Joyce sa babae. Hindi na niya ito tunay na pinsan pero hindi naman siya masamang tao para hindi ito patulugin sa unit nila. Kaagad naman pumasok si Jessica sa loob ng unit nila, Joyce Ann, na minsan na niyang pinangarap na tumira doon. Kumain ka na ba? Tanong ni Joyce kay Jessica. Oo, kumain ako. Sagot dito. Iniwan muna ni Joyce si Jessica sa living room at pumasok siya sa silid nila ni Tristan. Kaagad niyang kinuha ang phone niya para tawagan ang kanyang asawa. Yes, hon? Kaagad na sagot ni Tristan sa tawag niya. Hon? Kasi nandito si Jessica. Anong ginagawa niya dyan? Nakakunot ang noo na tanong ni Tristan. Hindi niya kasi inaasahan na pupunta doon si Jessica. Ang sabi niya, pinalayas daw siya sa bahay. Kung pwede daw, dito na muna siya sa atin. No, hon. May isa pang unit na pwede niyang gamitin. Don't trust that woman. Hindi mo naman siya kamag-anak. Paalala ni Tristan sa kanyang asawa. Okay, hon. Sasabihin ko sa kanya. Okay, hon. Baka tumawag ka at hindi ko masagot ka agad. Nasa meeting ako mamaya. Sabi Tristan sa asawa niya. Okay, hon. Pupunta lang ako sa supermarket para mamili.
See you. Malambing na sabi ni Joyce sa kanyang asawa. Love you. Bye. Pagkatapos na mag-usap ng dalawa ay naligo at nagbihis si Joyce. Bibili siya ng mga sangka para sa ulam na lulutuin niya mamaya. Aalis ka? Pambungad na tanong ni Cheska sa kanya pagkalabas niya sa silid nila. Oo, pupunta lang ako sa supermarket. Gusto mo bang sumama? Tanong niya kay Cheska. Hindi na, may pupuntahan din ako. Babalik tala ako dito mamayang gabi. Kailangan ko pa kasing kunin ang mga gamit ko doon. Okay, sige. Pilit na ngumiti si Joyce sa kanyang pinsan. Nauna naman lumabas si Cheska kaysa sa kanya. Naglista muna siya bago siya umalis. Nakarating siya sa supermarket at nagsimula na siyang mamili. Nang nabili na niya lahat ay nagdesisyon na si Joyce na umuwi na. Masaya ito nagluluto ng ulam na dadalhin niya sa asawa niya. Ito ang pangarap ni Joyce Ann, ang pagsilbihan ng kanyang asawa. Pagkatapos ito magluto ay naligo na ulit siya. Suot ang simpleng dress ay pumunta na siya sa kumpanya ni Tristan. Pagdating niya ay kaagad siyang binati ng mga empleyado ng asawa niya. Napangiti na lang si Joyce Ann dahil mukhang natatandaan siya ng mga ito. Pumasok siya sa elevator pero wala yatang balak na sumabay sa kanya ang mga ito. Guys, sumabay na kayo, baka mahuli pa kayo. Nakangiting sabi ni Joyce Ann sa mga empleyado ng asawa niya. Huwag na po madam, sagot ng isa sa kanila. Nahihiya ba kayo sa akin? Okay lang naman na sumabay kayo sa akin. Nakangiti pa rin na sabi ni Joyce Ann sa mga ito. Dahil sa sinabi niya ay nagsimula nang pumasok ang mga ito sa loob ng elevator. Nakabiping niya ang katahimikan dahil walang may balak na magsalita sa kanila. Nag-lunch na ba kayo guys? Basag ni Joyce sa katahimikan. Hindi pa po madam, mamaya pa po ang lunchtime namin. Saan department kayo? Sa marketing po. Sagot nila kay Joyce. Okay naman ba kayo sa trabaho niyo? Menes, okay ba na boss ang asawa ko? Opo ma'am. Mabait naman po si sir, basta maayos ang trabaho. How about the salary? Mahirap din ang trabaho niyo eh. Tanong niya pa sa mga ito. Okay na okay po, magpasahod sa sir. Napangiti naman si Joyce Ann sa narinig niya. Suplado minsan ang asawa niya pero maayos naman pala ito sa mga tauhan. Mauna na ako sa inyo guys. Nakangiting paalam ni Joyce sa mga ito. Naglakad na siya papunta sa opisina ng asawa niya. Dumiretso na lang siya. Pagpasok niya sa opisina nito ay wala si Tristan kaya hinintay niya muna ito. After 10 minutes ay dumating na ito. Sinalubong niya ito ng isang mahigpit na yakap. Kanina ka pa ba? Malambing na tanong ni Tristan sa kanya. Mga 10 minutes pa lang po. Malambing din na sagot ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Katatapos lang ng meeting ko. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Tristan kay Joyce. Hindi pa naman. Ikaw, nagugutom ka na ba? Yes, hon. Pero ibang gusto kong kainin eh. Dessert kagad ang gusto. Alam mo ba, hon? Masarap yung niluto ko. Kain na tayo, nagugutom na akong bigla. Pag-iba ni Joyce sa usapan nilang dalawa. Alam na alam kasi niya tinutukoy ng asawa niya. Akala ko ba hindi ka pa nagugutom, hon? Takot ka lang yata na ibang kainin ko eh. Nakangising sabi ni Tristan sa kanya. Ay, nagugutom na talaga ako. Nakangusong sabi ni Joyce at inayos na ang mga pagkain nila. Natutuwa si Tristan na masigla ang asawa niya. Niyakap niya ito mula sa likuran. Masaya ito kaya masaya din siya. Natatakot siyang maging malungkot ito. Mahal na mahal niya ito at hindi niya kayang nasasaktan ito. Nag-aalala lang siya ngayon kung paano siya magpapaalam na may business trip siya sa Singapore. Hon, I have a business trip in Singapore. Do you wanna come with me? Tanong niya sa asawa niya. Honey, dito na lang ako. Hey guys! Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Jessica. Hindi man lang ito kumatok bago pumasok. What are you doing here? Kunot noo, natanong ni Tristan sa babae. Dinadalaw ko lang pinsan ko. Sagot ni Jessica kay Tristan. Napakunot noo naman si Joyce dahil sa pagkakaalala niya ay hindi niya nabanggit na pupunta siya dito sa opisina ng asawa niya. Nanatili na lang natahimik si Joyce at hindi na kinopronta si Jessica. Tristan, doon na daw ako titira sa inyo, sabi ni Joyce sa akin kanina. Ang alam ko'y pag-uusapan pa namin iyan. Hindi pa namin napag-uusapan ng Hindi ka titira sa condo namin. Siguro naman mga kaibigan ka na malalapitan mo. Seryoso na sabi ni Joyce sa babae. Bakit naman Joyce? Hindi ka ba naawa sa akin? We're cousins, right? Hindi naman tayo tunay na magpinsan. Ano sinasabi mo? Nagmamaang-maanga na tanong ni Jessica. Hindi ko tunay na daddy si Arthur. Sagot ni Joyce. So, alam mo na pala.
Parang hindi na nagulat na tura ni Cheska. Alam mo na rin, pero nagkunwari ka pa rin, Cheska. Nice try, dahil never na ako maniniwala sa'yo. At huwag mo sabihin sa asawa ko na ako ang dinadalaw mo dito dahil wala ko nabanggit na pupuntahan ko siya. Tumigil ka na sa pagnanasa mo sa asawa ko dahil hindi mo siya matitikman. Akin lang siya. Seryosong sabi ni Joyce sa pinsan niyang hilaw. Ano ba sinasabi mo, Joyce? Nagbabait-baita na tanong nito kay Joyce. Get out in my office now. Kalmadong utos ni Tristan. Masama na bang bumisita dito? Magkaibigan naman tayo, Tristan, di ba? We're not friends, kaya makakaalis ka na. At kung may binabala ka, huwag mo nang ituloy. Mahal na mahal ko ang asawa ko at hindi mo siya kayang pantayan. Ayoko sa babaeng ko sino-sino na lang pinapatulan. Huwag kang magbalinis dahil babaero ka din at magkatulad ang tayong dalawa. May panguuyam na sabi ni Cheska kay Tristan. Hindi tayo magkatulad dahil lahat ng pinapatulan ko ay malinis pa at fresh. Ikaw, wala ka nang pinipili kahit na uugod-ugod na pinapatulan mo pa. Pasaring ni Tristan sa babae. Tahimik naman si Joyce at nakikinig lang sa dalawa. Napapaisip siya sa sinabi ni Tristan. Gusto niya matawa pero pinigilan na lang niya ang sarili niya. Wala ba talagang pinipili si Cheska? Tanong ni Joyce sa kanyang sarili. I hate you! Sigaw ni Cheska kay Tristan. Hate me all you want. Wala akong pakaalam. Baliwalang sabi ni Tristan. Mabilis naman na nilisan ni Cheska ang opisina ni Tristan. Habang nasa elevator ito ay may tinawagan siya. Mukhang marami nang alam sa Tristan tungkol sa atin. Gawan mo ng paraan ito. Utos ni Cheska sa kausap niya sa phone niya. Sabi ko na nga ba, may hidden agenda talaga ang bruha na iyon. Saad ni Joyce sa kanyang asawa. Ramdam niya na may kakaiba pero mas pinairal niya ang awa. Kaya sabi ko sa iyo na huwag ka magtitiwala sa kanya, di ba? Sagot naman ni Tristan sa kanyang asawa. Kilalang kilala niya ito at wala talaga siyang tiwala sa babae. Isa itong gold digger. Matatandang mga lalaki ang madalas na kasama nito. Oo, babaero siya pero ni minsan ay hindi gusto ni Tristan na makapag-sex sa babaeng lahat ay nakatikim na. May tay siya pagdating sa babae. Nagbago lang ang lahat noong nakilala niya si Joyce. Opo, alam ko naman yun pero naawa kasi ako sa kanya. Nakapaut naman na sabi ni Joyce kaya kaagad namang hinalikan ni Tristan ang labi ng kanyang asawa. Be careful trusting others. Kinurot ni Tristan ang pisngi ng kanyang asawa at niyakap niya ito ng mahigpit. Dahil nakaupo ito sa kandungan niya. Kumain na nga lang tayo, hon. Nagugutom ako sa drama ng buhay ni Cheska. Kasalanan mo talaga ito eh. Pabirong sabi ni Joyce. Wala akong ginagawa, hon. Isang beses lang niya akong ninakawan ng halik at hindi na yun naulit. At ayoko ding maulit. Nakailang kiskis ako sa kumuso ko para lang maalis ang germs. Paliwanag naman ni Tristan sa kanyang asawa dahil halata na nagsaselos na naman ang asawa niya. Ay, hindi ka naman kagwapuhan. Masyado ka lang babaero. Kumain ka na nga dyan. Naiinis na utos ni Joyce sa kanyang asawa. Pass na, hon. Alam ko naman na babaero ako noon. Pero na makilala kita, ay loyal na ito. Hon, wapo kaya ako. Ipapalahi ko pa nga sa'yo yung jeans ko. Mabirong sabi nito sa asawa niya. Ay fly tayo bukas, hon. For our honeymoon. Pagbibigay alam ni Tristan kay Joyce Ann. Hon, hindi naman need ang honeymoon. Gabi-gabi naman tayong nasa honeymoon stage ah. Saad ni Joyce dahil ayaw niyang gumagastos pa ang asawa niya. I want to give you the best honeymoon, hon. Nakangiting sagot niya sa kanyang asawa. Hon. Naiiyak na sambit ni Joyce. Sobrang saya lang niya sa effort ng asawa niya. Hindi niya akalain na seryoso pala talaga ito. Hindi naman talaga sila formal na ikinasal pero nais pa rin ito na may honeymoon sila. I don't like seeing you crying. I want you to be happy, hon. The past weeks were hard for us. So it's time for us to relax and enjoy our honeymoon. We deserve a break para makabuo na rin tayo. Niyakap ni Tristan ang asawa niya. Masayang pinagsaluhan ng mag-asawa ang tanghalian nila. Sobrang saya nilang pareho at in love. Hindi na umuwi si Joyce sa condo unit nila. Hinintay na lang niya ang asawa niya. Natatawa nga siya dahil panay ang parinig dito. Hon, hindi ba talaga pwede? Pangungulit ni Tristan. Hon, mag-work ka na dyan. Later na lang kapag nakauwi na tayo. Kaya mo pa naman magtiis, di ba? Pabirong tanong ni Joyce Ann. Alam niya na kanina pa nakasaludo ang kaibigan ng asawa niya.
Humanda ka talaga sa akin mamaya pag uwi natin. May pagbabanta na sabi ni Tristan. Baka nakalimutan mo na may flight tayo. Ayaw mo naman yata akong paika-ika ang lakad, di ba? Baka magtaka na ibang tao kapag alas 2 na akong maglakad. Natatawang sabi ni Joyce Ann. Bubuhatin na lang kita, Han. Pabirong sagot ni Tristan. Ewan ko sa'yo. Magtrabaho ka na lang dyan. Natatawang sabi ni Joyce. Pagkatapos magbiruan ng mag-asawa ay balik na sa pagiging seryoso si Tristan. Kailangan niya kasing tapusin at ayusin ang mga papers dahil 1 week siyang mawawala. Gustong-gusto niyang dalawin ang mommy niya pero hindi niya magawa. Alam niya kasi na galit ito sa kanya. Mahal na Tristan si Joyce at alam niya na matatanggap din ito ng mommy niya. Hindi man ngayon pero susiguraduhin niya. Samantala, sa bahay nila Joyce Ann ay kauuwi lang ni Laura galing sa opisina. Aware siya na tumatawag sa kanya si Joyce pero tinitiis niya ang anak niya dahil mas kailangan niyang unahin ang negosyo nila. Pagpasok niya sa main door ay kaagad siyang sinalubong ni Jessica. Nandito na pala ang Reyna. Mapang-asar na salubong ni Jessica sa kanya. Wala akong oras sa'yo, Jessica. Huwag mo akong bisitin ngayon dahil busy ako at kung nais mo pang may matuloyan na bahay. Galit na saad ni Laura kay Jessica. Kala mo kung sino ka? Kay Daddy Arthur ang bahay na to. Galit na bulyaw ni Jessica. Sa panaginip niya, sa kanya. Pero kung tunay na may-ari ng bahay na ito. At kung gugustuhin ko na lumayas kayo, kaya-kaya kong gawin yun. Kalmado ang boss ni Laura pero malalaman mo na galit siya. Ang kapal mo! Sigaw ni Jessica sa ginang. Mas makapal ang mukha mo na malandi ka. Wala kang karapatan na sabihan ako ng makapal ang mukha dahil sarili mo lang ang sinasabihan mo. Ulitin mo ang sinabi. Anong kaguluhan ito? Galit na tanong ni Arthur sa dalawa. Papalayasin daw ako na matandang to. Sumbong naman kaagad ni Jessica sa tsuhin niya. Anong sinasabi mo? Papalayasin mo siya? At bakit mo pinaklose sa mga cards ko? Wala kang karapatan na gawin niyon. Galit na tanong ni Arthur kay Laura. At bakit wala akong karapatan? Pabalik na tanong ni Laura sa peke niyang asawa. Dahil peking asawa lang kita. Matapang na sagot ni Arthur. Maybe, pero pera ko ang lahat ng nandoon sa cards at sa bangko mo. Di ba wala ka ng pera dahil natatalo ka palagi sa kasino? Hindi na ako magugulat kung sa gilid ka na ng kalsada pulutin. Matapang ka na ngayon? Sigaw ni Arthur at akong sasampalin si Laura. Oo, matapang na ako at kayang-kaya kitang palayasin sa bahay ko. Subukan mo ko saktan at makikita mong hinahanap mo. Matapang na sagot niya sa lalaki. Sino ang ama ng anak mo? Sino ang kasabot mo sa panluloko mo sa akin? Biglang tanong ni Arthur at ibinaba ang kamay niya na muntik niyang gamitin sa pananakit kay Laura. Makikilala mo din siya pagdating ng araw. Huwag kang magmadali. Nakangiti na saan ni Laura bago niya iniwan ang dalawa. Nang makaakyat na si Laura ay kaagad niyang danawagan ng ama ni Joyce. Kailan ka magpapakilala sa anak mo? Tanong niya sa lalaki. Sa tamang panahon, love. Inaayos ko lang ang lahat. Sagot naman ng lalaki sa kabilang linya. Tatakbo pa din sa eleksyon si Arthur at kakampi pa rin niya sila Joseph. Pagbibigay alam dito ni Laura. Don't worry, dahil hindi mananalo ang mga magnanakaw. Mag-iingat ka palagi. Kontintis na lang. Kapag nakuha ko ng hustisya ay mamumuhay na tayo ng tahimik at hindi na kailangan pa na magtago sa mga tao. Saad ni Laura sa lalaki. Magiging maayos din ang lahat, love. Alam ko na malapit na tayong mabuo. Patawarin mo ako sa mga taon na wala ako sa tabi mo para unawain ka. Mas pinili kong umalis at iwan ka nang hindi ko man lang nalalaman na magkakaanak na pala tayo. Malungkot na sabi ng ama ni Joyce. Umawi ka na lang kay Joyce, Ann. Sorry kung kailangan ko na magsinungaling sa'yo. Hindi ko naisip na masasaktan kita ng sobra. Sarili ko lang ang iniisip ko. Naiiyak na sabi ni Laura sa ama ni Joyce. Let's forget the past. Kapag naging maayos na ang lahat ay magsasama na tayo nang masaya at malayo sa magulong lugar na ito. Sige na, magkita na lang tayo sa board meeting bukas. Saad ni Laura sa lalaki dahil ayaw na niyang pag-usapan pa nila ang nakaraan. Okay, love. I love you. Malambing na sabi ng lalaki. I love you too, love. Sagot naman ni Laura bago ibinaba ang tawag. Hindi alam ni Laura na lihim palang nakikinig si Cheska sa usapan nila. Mabilis itong umalis at pumunta sa study room ni Arthur para sabihin ang nalalaman niya. Isa sa mga board members ang ama ni Joyce.
kaagad na balita ni Jessica sa matanda. Paano mong nalaman? Tanong ni Arthur. Narinig ko mismo kay Laura at pupunta ito bukas sa opisina para sa board meeting. Sagot ni Jessica sa kanyang tiyuhin. Ang kapal na mukha nilang paglaruan ako. Galit na bulalas ni Arthur. Kaya nga kailangan mo na magmadali. Kunin mo na ang kayamanan nila at ako na bahala kay Tristan. Alam ko na hindi magtatagal at makukuha ko rin ang lahat ng nais ko. Nakangising sabi ni Jessica. Siguraduhin mo lang na may mapapala ka sa lalaki na iyon. Of course, Daddy. Malambing na sabi ni Jessica sa matanda. Lihim na nagpaplano ang bawat partido sa gaganapin na board meeting kinabukasan. Walang nagustong magpatalo. Samantala ay buong gabi naman pinagsaluhan ni Tristan at Joyce Ann ang init ng kanilang pagmamahalan. Hindi na sila gaano nagpuyat dahil flight na nila papunta sa honeymoon nila. Thank you, hon. Malambing na bulong ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Kasalukuyang nasa Canada ang mag-asawa. Mahilig si Joyce sa K-drama kaya gustong-gusto niya makapunta sa Canada para sa Maple Leaf. Nag-post silang mag-asawa para sa random pictures nila at para na rin souvenir at may add nila sa mga memories na meron sila. I love you. Malambing na bulong ni Tristan sa tenga ng kanyang asawa kaya ang ganda ng ngiti ni Joyce Ann sa larawan nila. Halatang in love sila sa isa't isa. Saktong-sakto din ang pag-click ng camera kaya talagang maganda ang kuha nila. I love you so much, honey. Malambing din na bulong ni Joyce at niyakap na mahigpit ang kanyang asawa. Let's drink coffee. Yaya ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Kumapit naman si Joyce Ann sa braso ng kanyang asawa at masaya silang naglakad papunta sa isang coffee shop. Masaya nilang pinagsaluhan ng mainit na kape sa malamig na klima ng Canada. Nagikot pa sila hanggang sa inabot sila ng gabi. Nag-dinner sila pagkatapos ay bumalik na sa hotel na tinutuluyan nila. Hon, I'm sleepy na. Sabi ni Joyce Ann sa kanyang asawa. Sobrang pagod na ang katawang lupa niya. Napagod siya sa kalalakad dahil namamasyal sila ni Tristan. You can sleep now. 1 week naman tayo dito. I love you, hon. Malambing na bulong ni Tristan sa kanyang asawa. Binuhat niya ito dahil sa elevator pa lang ay bumigay na ang mga mata ni Joyce Ann. Hindi na nagawang sumagot ni Joyce dahil sobrang bigat na talaga ng talukap ng mga mata niya. Hinayaan na lang ito ni Tristan. Nang nakarating na sila sa kanilang hotel room, ay maingat na inilapag ni Tristan ang asawa sa malambot na kama. Pumasok siya sa banyo para mag-shower. Pagkatapos ay tumabi na ito sa asawa niya. Pinagmasdan ni Tristan ang maamo at magandang mukha ng kanyang asawa. Nasa isipan niya na hindi niya kayang saktan ng babaeng mahal niya. Ngayon lang siya nagmahal ng sobra ulit. Matagal na panahon na simula nang buksan niya ulit ang puso niya. Naalala niya tuloy ang unang babaeng nagpatibok ng puso niya. Isang dalagita na palaging may salamin at malaking headband. Dati ay para siyang stalker pero hindi man lang nalaman ni Tristan ang pangalan ng dalagita hanggang sa nakilala niya ang naging una niyang kasintahan. Ang babaeng nanakit sa kanya ng sobra. Isa sa dahilan kung bakit mas pinili ni Tristan na maging babaero na lang kaysa ang magseryoso sa mga babae. Nakalimutan na rin niya ang babaeng unang nagpatibok sa puso niya. Kumusta na kaya siya? Siguro malaki na siya ngayon. May asawa na kaya siya? Wala sa sariling tanong ni Tristan sa kanyang sarili na maalala niya ang babaeng nerd na may malaking ribbon sa buhok. Alam niya na mali pero hindi maiwasan ni Tristan na alalahanin ang babaeng unang nagpatibok ng puso niya. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay nagising si Joyce Ann dahil may kumikiliti sa leeg niya. Hindi niya mawari kung tatawa ba siya o uungol dahil naging iba na ang hatid na kiliti sa kanya. Han, sambit niya dahil alam niya na sa Tristan ito. Good morning, honey. Malambing na bulong ni Tristan sa tenga ng kanyang asawa. Hon, inaantok pa ako. Inaantok na saad ni Joyce. Han, gising na ako. Kami ng alaga ko. Nangaakit na bulong niya kay Joyce na may halong biro. Gusto nilang kulitin ang asawa niya. Idinilat naman ni Joyce ang kanyang mga mata. Unang bumungad sa kanya ay ang gwapo mukha ng asawa niya. Napangiti siya dahil wala talagang pangit na features sa asawa niya. Sinuklay niya ang buhok nito gamit ang daliri niya. Ang aga-aga mong gumising, hon. Malambing na sabi nito. Gusto lang kitang pagmasdan.
Sagot ni Tristan at sumubsob sa leeg ni Joyce. Namula naman ang buong mukha ni Joyce sa narinig niya mula sa kanyang asawa. Hindi niya maiwasan na kiligin. Pakiramdam niya ay siya ang pinakaswerte at pinakamaganda sa lahat ng babae. Bakit mo naman ako gustong pagmasdan? Kunwari tanong ni Joyce Ann. Ang ganda mo kasi. Gustong-gusto kitang pagmasdan tuwing umaga. Ang makasama ka, ang isa sa pangarap ko, Han. Mapungay ang mga mata na nakatingin sa asawang sabi niya. Sana'y totoo ang lahat ng ito, Han. Sana'y hindi ito panaginip lang. Kasi mahal na mahal kita. Pero Han, pwede mo ba ikwento sa akin kung paano tayo nagpakasal na ulasing ako? Hindi ko pa pala na ikukwento pa sa'yo. Ganito kasi, love. Nagsimula na magkwento si Tristan tungkol sa kung paano sila nagpakasal na dalawa.